Maraming kumpanya ang nagsimula sa maliit na pangarap, ngunit kalaunan ay naging simbolo ng tagumpay. Ang mga kumpanyang ito ay hindi lamang nagbigay ng produkto o serbisyo, kundi nagatid din ng inspirasyon sa milyong-milyong tao. Isa sa mga huwarang kwento ng tagumpay ay ang SESO Corporation. Mula sa payak na simula ng tagapagtatag nito na si Alfredo Yao, umusbong ang isang tatak o produkto na naging bahagi na ng bawat tahanan at baon ng mga estudyante sa Pilipinas. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat? Balikan natin ang timeline ng tagumpay ng SESO. Kabataan ni Alfredo Yao. Si Yao ay lumaki sa isang mahirap na pamilya. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama. Dahilan upang matuto siyang tumulong sa kanyang pamilya. Tinaguyod niya ang kanyang mga kapatid sa pagtitinda sa kalye para makatulong sa mga ito. Dahil sa kakulangan ng pera, hindi niya natapos ang kolehiyo. Ngunit dito nagsimula ang pangarap niya na balang araw ay makaahon sila sa kahirapan. 1970s, printing business. Nagsimula siya sa isang maliit na printing business. Pinahiram siya ng kanyang ina ng 3,000 na hiniram pa nito sa bangko upang ito'y kanyang maging puhunan. Dito niya natutunan ang iba't ibang paraan ng pag-iimprenta ng packaging. Kaalaman na kalaunan ay magiging susi sa kanyang tagumpay. Early 1980s, natuklasan ang Doypak. Sa isang biyahe, natuklasan niya ang tinatawag na Doypak technology, ang plastic pouch packaging na na-inspire na gamitin ito para sa juice drinks. Dito sa Pilipinas, ngunit nang inilok niya ito sa malalaking kumpanya, siya ay tinanggihan. 1981, pagsilang ng SESO. Hindi siya sumuko. Sa halip ay naglakas loob siyang gumawa ng sariling brand juice gamit ang Doypak. Praktikal na lalagyan at masarap ang lasa. Sa mga paaralan at tahanan, naging bahagi ng pang-araw na araw na buhay ang SESO. Mula sa pagiging bago at kakaiba, ito ay naging household name sa Pilipinas. 1990s, paglawak sa merkado. Mas lalong lumago ang SESO. Ito ay naging isang pangunahing juice drink brand ng bansa. Di lamang dito natigil ang kanilang tagumpay, pinalawak nila ang kanilang mga produkto na nagsimulang mag-export sa ibang bansa, dala-dala ang pangalan ng Pilipinas. 20s, pagkilala ka Alfredo Yao. Sa puntong ito, nakilala si Alfredo Yao bilang Juice King of the Philippines. Ang SESO ay hindi lamang simpleng inumin kundi naging simbolo ng world-class na tatak na gawang Pilipino. Isang kwento ng pangarap na natupad at nagsilbing inspirasyon para sa marami. Kasalukuyan, ang SESO Corporation ay isang pinakamalaking beverage company sa bansa. Milyong-milyong Pilipino ang patuloy na tumatangkilik dito at patuloy rin itong nag-aambag sa ating ekonomiya at sa pagkilala ng produktong Pilipino sa buong mundo. Market share. Ang Zesto ay may 80% na bahagi sa merkado ng juice sa Pilipinas. Ipinapakita nito kung gaano kalawak ang narating ng Zesto sa iba't ibang bansa. Mula sa simpleng juice, ito ay naging bahagi na rin ng pang-araw-araw ng mga estudyante at pamilya. Ang 80% market share ay patunay na ang suporta ng mga Pilipino. Paglawak sa ibang bansa. Pinalawak ng Zesto ang operasyon nito sa India, Thailand at Myanmar bilang patunay ng kakayahan ng produkto ng Pilipino sa pandaigdigang merkado. Hindi lamang lokal ang tagumpay ng Zesto. Nagpatayo sila ng mga planta sa ibang bansa. Patunay na ang tatak ng Pilipino ay pwedeng makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Iba pang negosyo ni Alfredo Yao. Itinatag din ni Yao ang Zest Airways, RC Cola Philippine at Philippine Business Bank bilang bahagi ng kanyang pagpapalawak sa iba't ibang industriya ng negosyo. Hindi siya tumigil sa isang tagumpay. Ginamit niya ang kita at karanasan upang magtayo ng iba pang negosyo. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagbubukas ng bagong oportunidad sa larangan ng negosyo. Prinsipyo sa negosyo, integridad.
Ang integridad ni Alfredo Yao sa pagtupad ng pangako ay naging susi sa tiwala ng kanyang mga kanegosyo at sa tagumpay ng kanyang kumpanya. Ang integridad ay pundasyon ng kanyang negosyo. Dahil dito, pinagkakatiwalaan siya ng mga supplier, partner at empleyado. Mahalaga ito sa pangmatagalang tagumpay ng anumang kumpanya. Pamana at inspirasyon. Ang kwento ni Alfredo Yao ay patunay na sa sipag, diskarte at inobasyon pwedeng magtagumpay kahit nagsimula sa kahirapan. Ang kwento ni Yao ay nagbibigay ng pag-asa sa mga kabataang may pangarap. Pinapakita nito na kahit walang diploma, pwede magtagumpay sa pamamagitan ng sipag, diskarte at inobasyon. Ethical leadership. Si Alfredo Yao, ang founder ng Zesto, ay kilala bilang isang leader na may mataas na integridad at malasakit sa negosyo. Hindi lamang po siya nakatuon sa kita, kundi pati sa kapakanan ng mga empleyado at komunidad. Ang ganitong uri ng pamumuno ay nagbibigay inspirasyon at nagtutulak para mapanatili ang tiwala ng mga tao sa kumpanya. Transparency and disclosure. Ang Zesto ay kilala rin sa pagiging bukas at tapat nila sa operasyon. Regular silang naglalabas ng malinaw at tamang financial reports upang makita ng stakeholders ang tunay na kalagayan ng kumpanya. Sa ganitong paraan, napapanatili nila ang tiwala at respeto ng mga investors, suppliers at iba pang partners. Board independence and expertise. Mayroon silang mga independent directors na hindi konektado sa kumpanya para masiguro ang patas at objektibong pamahala. Bukod pa rito, ang mga board members ay may sapat na kaalaman at karanasan sa pamamahala at negosyo, kaya mas nagiging maayos at makatarungan ang kanilang mga desisyon. Shareholder rights and engagement. Pinoprotektahan ng Zesto ang karapatan ng lahat ng kanilang mga shareholders, lalo na ang mga maliliit o minority investors. Binibigyan sila ng pantay na pagkakataong makilahok sa mga mahalagang desisyon ng kumpanya. Sa pamamagitan nito, naipapakita na pinapahalaga nila ang lahat ng naglalagak ng puhunan, maliit man o malaki. Legal compliance. Ang legal compliance ay ang pagsunod sa mga batas, regulasyon at patakarang itinakda ng gobyerno o ng mga kinauukulang ahensya. Ito ay mahalaga upang matiyak na ang isang tao, negosyo o organisasyon ay gumagawa ng tama ayon sa umiiral na batas. Risk management and internal control. Ang risk management ay ang pagproseso ng pagpupol, pagsusuri at pagkontrol sa mga panganib o posibleng problema na maaaring makaapekto sa isang organisasyon, negosyo o proyekto. Board committees. Ang board committees ay mga maliliit na grupo ng mga miyembro ng board of directors na binubuo upang tumutok sa partikular na gawain o isyo ng isang organisasyon o kumpanya. Sila ay tumutulong sa buong board sa paggawa ng mas epektibong desisyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng masusuring pagsusuri, rekomendasyon at pamamahala sa ilang aspeto ng operasyon. Performance evaluation. Ang performance evaluation naman ay ang proseso ng pagsusuri o pagrepaso sa trabaho o pagganap ng isang empleyado, grupo o organisasyon batay sa itinakdang pamantayan o layunin.